Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So, napanood natin kani-kanina po lamang yung ginanap na pagdinig ng Senado patungkol po dito sa impeachment case laban kay BP Sara at matapos ang medyo matagal na deliberasyon ng mga Senado ay nagbotohan na po sila kung itutuloy pa ba nila yung impeachment o tatapusin na nila. So, alam naman natin ang naging desisyon ng Senado, 19 ang pumabor na i-archive. I-archive, ibasura, ihimlay, kayo na ang bahalang mag-interpret kung ano ang ibig sabihin sa inyo nung ginawa ng Senado kanina, pero 19 ang pumabor na i-archive. Isa yung nag-abstain hindi ako nagkakamali, si Senator Kim Lacson, at yung apat, syempre yung nasa minority block. So, nanalo yung pag-archive o paghihimlay, pagbasura, pag-archive ng impeachment case ni VP Sara. So, ako, umaasa ako na syempre, matuloy yung impeachment para once and for all, ika nga, ay malaman natin kung talaga nagkasala si BP Sara. Pero, syempre, kinakailangan din na tumalima ang Senado sa naging desisyon ng Korte Suprema na ito raw impeachment case ni BP Sara ay unconstitutional. So, nga pala, sisingit ko na rin muna dun sa last video ko, may mga nabanggit ako na political crisis. Ang ibig kong sabihin doon ay constitutional crisis. So, kayo na lang ang bahalang magsapaw doon sa maliit na pagkakamali ko. Pero sa isip ko, constitutional crisis, pero ang nababanggit ko ay political crisis. Pero parang pareho na rin po yun. Kinukorek ko lang din yung sarili ko. So, anyways, marami ang nagtatanong. Siyempre, ano ba ang ibig sabihin nito? Tuluyan na ba talagang namatay itong impeachment case na to? Well, siyempre, nanood din tayo ng mga komento ng mga eksperto, ng mga komentarista, ng mga abogado na nag-upload dito sa YouTube. So, sa pagkakaintindi ko sa sinabi nila, pagka in-archive na yon, ibig sabihin nun, pwede pa rin namang buhay. Siguro didepende na lang yan. Yung sa pagkakaintindi ko didepende na lamang yan kung babalik ta rin ng Korte Suprema yung kanilang desisyon at sabihin na constitutional yung o tama yung naging proceeding nung impeachment, yung dinaanan. Kasi yan ang pinagtatalunan basically, yung legalidad ng impeachment. Hindi yung impeachment kay BP Sara mismo, kundi yung prosesong pinagdaanan o yung prosesong sinunod. Kung sinunod man ang dinesisyonan at kinwestiyon ng Korte Suprema. So, pagdating sa ganyan, legalidad, mga batas, wala tayong alam diyan. Hindi naman tayo abogado, hindi tayo aralado sa ganyan. Pero syempre, ang kukomentuhan natin diyan ay kung ano mismo talaga yung nakita natin. Well, alam naman natin na sa politika ay talagang kampihan yan. At ito ay masasabi kong sumasalamin dito sa mga maaaring mabuong alyansa sa Senado at syempre abangan ko rin sa Kamara pagdating ng siguro mga ilang buwan o pagkalipas ng taon na to, makikita natin ang magiging kulay o magiging partisyon ng
sistemang pampolitikal sa ating bansa. Dahil alam naman po natin na si VP Sara ay matunog na kakandidato bilang Pangulo sa susunod na eleksyon, sa national election. So, pagdating sa Senado, well, kita naman natin, sabi nga nila, kung natuloy, itong impeachment na to, yun nangyaring butuhan kanina, ang maaaring makita mo na rin. Kung sakaling tumuloy, at desisyonan yung impeachment ni VP Sara, kung guilty ba or not guilty, sumasalamin na to sa maaaring maging resulta. 19-4. So, nakalalamang sa alamang na ma-acquit si VP Sara. So, hindi natin maiaalis sa ating isip na meron ng namumuong kampihan at nakikita na natin dito sa kanilang mga. Kasi pagkatapos ng kanilang botohan, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagsalita at bigyang katwiran yung kanilang naging boto kung ayon ba sila o hindi. So doon sa mga narinig nating katwiran, sabi nga nila paikot-ikot lang. Ang naging sangkalan ng kanilang katwiran ay yung desisyon ng Korte Suprema at ayaw nilang magkaroon ng constitutional crisis, ika nga, sa ating bansa. So, well, agree naman ako doon. Wala akong pagpupul doon. Korte Suprema na yan, pinakamataas na sangay na ng ating gobyerno yan pagdating sa batas. Yan ang nag-i-desisyon sa lahat. Pero syempre, hindi naman papatalo yung mga nasa Kongreso dahil meron sila ikinakatwiran na separation of power. So, natin kung ano ang magiging mga hakbangin ng Kongreso. Dahil nasa kanila ngayon ng bola, kung tutusin, ibinalik sa kanila ng Senado yung impeachment case ni VP Sara para siguro ayusin. Pero syempre may one year ban rule ang susumite o pagsasampa ng impeachment case. So nakalalamang sa Pebrero pa ng susunod na taon nila magawa yun. Pero kung politika ang idadagdag natin dyan, ang pag-usapan natin dyan, parang medyo late na rin. Siyempre dahil alam naman natin, 2026 na. So, nag-uumpisa ng makipag-usap ang mga tatakbo sa national position sa mga nasa lokal na nakaposisyon. At syempre, kailangan na ma-secure din ng mga nasa baba yung kanilang posisyon. At mamimili sila ng malakas na kandidato na maaaring makatulong sa kanila sa kanilang mga political goals. O yung kanilang mga political ambitions. So, parang medyo nakikita ko na kung itutulak pa rin nila ito next year, parang magkakaroon na ng magkakaroon na ng division sa pagitan ng administrasyon at sa pagitan ni VP Sara. So, magulo. Pero yung ginawa ng Senado kanina ay syempre naaayon din naman sa batas at hindi ko sila masisi doon. Pero sana, kung naging maayos lamang yung naging proseso ng pagsasampa ng impeachment, baka iba ang naging senaryo niya. Baka natuloy. Pero syempre, kung hindi naman maayos, tulad na sinabi ng Korte Suprema, matuloy man ang impeachment at kung natapos ito, granting na na-impeach nga si VP Sara at yan ay ipinanik. Siyempre, ipapanik nila sa korte at
para makasuhan ng formal si VP Sara para makulong ay doon naman masisilip yung naging proseso, madidismiss din yun sa tingin ko. At kung magkaganon, syempre, kapara sa sinabi ko noon pa, ayaw nating maaksaya ang oras, ang pera ng taong bayad, malamang na sa ganun din ang mangyari. So, parang ganito na rin yan na sinagip na rin ng Senado ang kanilang mga sarili sa isang maaksaya sa oras at pera ng taong bayan. So, katulad din ng sinabi ko doon sa last video ko na siguro mas mainam na pakatutukan muna natin itong mga sinabing ni Pangulong Bongbong Marcos nung kanyang SONA. At ito ay yung laganap na korupsyon ngayon na nangyayari sa ating bansa. At isa na nga po dito, yung mga flood control projects na sa tingin ko, napilit na pinagtatakpan ng mga makakapangyarihan sa ating gobyerno at nagre-resulta dito sa muli nilang pagpaparingas ng impeachment kahit na sinabi na ng Korte Suprema na mali yung proseso na dinaanan, meron pa rin silang sakit doon. So, ang ikinalulungkot ko lang, kung magkaganon, yung kayang oras, pera ng House of Representatives ay uubusin nila. Oras at pera, ha? 1 taon, para mapaghandaan ng maayos itong isasampa muli nilang impeachment case laban kay VP Sara. At yung talagang trabaho na dapat nilang ginagawa ay mapabayaan naman nila. So, kawawa naman tayo. So, siguro dapat, marami namang influencer dito sa YouTube, mga sikat na influencers. Dapat siguro, from time to time, banggitin din natin yung mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na ba't hindi naman tingnan yung mga flood control projects ng gobyerno. Ipilit natin sa ating mga kongresista na silipin yan, o baka naman hindi nila gagawin yan dahil alam naman natin na kapag ka-budget ng bansa ang nag-uusapan, dumadaan muna sa kanila. At syempre, iisipin din natin na meron din silang kinalaman. Diyan sa mga budget na yan, korupsyon. So, nakakalungkot lang na syempre, hahanap sila ng ibang bagay na mapag-uusapan ng taong bayan, ililihis yung atensyon natin. Doon talaga sa toong problema. Sabi ko nga kung si VP Sara Eda ang milyon lang ang kinubit, itong mga flood control projects, bilyon. Bilyon ang pinag-uusapan dito. At dapat masigit nating silipin ito. So, malas nila. Matalino ang Korte Suprema. Alam nila yung trabaho nila. Sana alam din ng mga kongresista yung kanilang trabaho. Maging ng Senado. Malapit na ang December. So, pag-uusapan na nila ang 2026 national budget. So, dapat maging maayos yan. Pero, kung mahahati na naman ang oras ng Kamara, dahil sa kanila una-una mag-uumpisa yung budget na yan, at ilalaan lamang nila ang kanilang mga sesyon sa kung paano nila maisasampa, maipapasa yung impeachment case ni VP Sara ng maayos, ng legal, taong bayan na magsasakripisyo. Tayo na naman ang mawawalan. So, minsan nakakasura. Pero wala namang magagawa. Siyempre, ang politika ay isang magandang hanap buhay. Siyempre, nandito naman tayo para paalalahanan sila. Pero, siyempre, kailangan din namin ng tulong ng mga ng masa ng taong bayan. Kung kami lang dito sa social media, kulang kami. Kaya namin sabihin,
pero siyempre kailangan din namin ng suporta ninyo. Mag-comment kayo na mag-comment sa mga comment sections ng mga hinahangaan nyo, ng mga pinanonood nyong mga vloggers. At para makita nila na ang taong bayan ay bukas, ika nga, at nagbabantay sa bawat kilos ng mga politiko. So, dito ko muna tatapusin ang video na to. At syempre, sa ibang video ko naman ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po mga amo at magandang araw po sa inyo.